Sa mga madalas sumakay ng taxi, lagi pong maging alerto. Tuloy pa rin daw kasi ang modus ng ilang driver na nambibiktima ng mga pasahero. Pinatutulog ang mga pasahero o biktima gamit ang isang uri ng kemikal at saka sila pinagnanakawan. May exclusive report si John Consulta. Patutulugin ang pasahero gamit ang isang chemical spray at saka pagnanakawan. Yan ang modus na inamin ng isang taxi driver na nakausap ng GMA News. Gilid ng upuan namin sa Manibela, sinisimplihan namin yung spray to. Bibigay lang namin yun kasi kulong naman, mamamili. Tapos mapupunta lang ng bagay dito sa pinto namin. Para sumingaw, para hindi kami masyado napiktuan. Hindi lang daw siya ang taxi driver na may ganitong modus. Nabibili raw nila ang chemical spray mula sa iisang supplier. Mas mabilis daw ang epekto nito kung pagod o lasing ang kanilang target. Ihinto ko muna sa tabi, tapos alam kong kaya mo na siyang kapal. Kapag mo nakunin mo ako ang bagay. 15 hanggang 30 minuto ang epekto ng kemikal. At kapag biglang magising ang biktima, magpapanggap daw siyang nasiraan. Ayon kay Zaldi, nagagawa raw niya ito dahil sa matinding pangangailangan para sa kanyang pamilya. Mahina raw kasi ang biyahe minsan. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ginagawa na raw ang lahat para masawata ang ganitong klase ng mga modus. Hihingin natin sa mga operators ang listahan at impormasyon tungkol sa mga authorized drivers nila, pag-i-issue ng ID para sa mga driver. Paalala ng mga otoridad sa mga commuter, magdoble ingat at maging mapanuri. Hanggat maaari, huwag sumakay ng taxi na mag-isa, lalo na kung 10 oras na ng gabi. O kung hindi maiwasan, maging alerto. Please get down the plate number of the cab. If ever na may mangyari, at least may identifying marks tayo. Kung mabibiktima naman, agad daw magsampa ng reklamo sa LTFRB para maipatawag ang operator ng taxi. Pero daing ng ilang commuters na minsan nang nagpadala ng reklamo sa mga LTFRB hotline, wala naman umanong sumagot. Nag-text at tumawag ako. Sa text, wala namang sumagot. Then, nung tumawag ako sa landline nila, sa trunk line nila, ring lang siya ng ring. Wala din po parang nagri-ring lang during that time. Nakapaskil sa libu-libong bus, jeep at taxi ang mga hotline ng LTFRB. Pero sa iisang mobile phone at iisang landline lang bumabagsak ang mga text at tawag. 5 lang daw ang staff ng LTFRB sa Public Assistance and Complaints Desk. Medyo sabihin natin kulang kami sa staff. Hindi lang siguro budget. Pero ginagawa naman daw ng paraan ng LTFRB para mas mapabuti ang kanilang serbisyo. Katunayan, may bago raw itong 24/7 hotline na hindi pa nakapaskil sa mga public utility vehicle. Sa tala ng LTFRB, ngayong taon, aabot sa mahigit 3,000 reklamo ang kanilang natanggap laban sa mga pampublikong sasakyan. Pero wala umanong nangyari sa 74% ng mga reklamo. Hindi na raw kasi itinuloy ng mga complainant ang formal na pagkasampa ng reklamo sa tanggapan ng LTFRB. John Consulta, GMA News.